guys! Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Angelica and I'm a USRN here in Texas. So I've read your comments from my previous videos and may nabasa ako nagtatanong kung ano yung mga dapat consider kung mag-move dito sa Texas. Let me help me about that. So this is just only my opinion and I'm just sharing to you guys my personal experience since I've been here in Houston for 20 months now. So if you're planning to move here in Texas, welcome guys! But let me tell you the things that you need to consider para hindi kayo ma-shocked. But before that, you have to subscribe me. Hit the like button and the bell button para whenever I post some videos or future videos, you'll be notified. If you wanna buy a house here in Texas, kasi most na nagko-comment sa mga videos ko, they're from California. And I also asked one of my friend who live there in California, what's the difference of the houses there? And she said, walang parking area, wala kang sariling garage, wala kang backyard. Ang mahal, tas ang small lang ng area mo. Well, guys, good news. Here in Texas, yung $500,000 mo, if you're gonna buy a house, super ganda na yun. As in, meron ka ng malaking backyard at meron ka pang carport or garage, 2 garage, plus meron pang space sa harap. Then, $500,000 yun ha, but if you're in a budget naman, pwede may mga $235,000 or $218,000 mga brand new. Paano ko nalaman? Kasi my friend is currently looking for a brand new house. So, sumasama ako. Hindi ko lang na video. Add ko lang yung mga clips mamaya na itsura ng bahay. So, okay siya. 3 to 4 bedrooms, mga 300 plus na yun. May malaki ka ng backyard. Pwede ka nang magtayo pa ng isa pang house doon. Or maliit na area. Or magpa-add ng swimming pool. 421,900. Office. It's kind of big, right? That's a lot. It is 2,607. Okay. This has a second floor. Yeah. This one, I don't think so. This is a story. Parang kasi ito tayo kung wala na siyang second floor. Pero, ano sa dalawa? Pero 5 beds to. 5. Aww. Ang laki ng walk-in closet. Wow. Ang laki ng masters, yung walk-in closet, ang laki. Yung ano, may pagalinto na hindi mo na kailangan ng ito yung sinatala. Number 2, yung tax. Federal tax lang ang kinakaltas sa amin sa salary na compared to other states na may federal, state, city, whatever. Here is federal tax lang. Siyempre, matik na kasama na din yung mga medical insurance and yung social security. Pero at least yun lang, 'di ba? So, gusto niyo bang makita yung sample ng sample ng tax ko? Eto. So, depende kung magkano yung kinikita mo. Yung tax na yan, weekly sa akin. Kasi, staffing agency, weekly. Next is to consider is the weather. Weather dito sa Texas. Parang babae. Unpredictable. When you get out in the morning, ang ganda ng araw. Bigla na lang niya magdidilim at uulan. Tapos iinit ulit, tapos biglang lalamig. Ganun siya in one day. Ganun siya. Pansin ko lang yan, nangyayari yun kapag mga pang-winter na. Yung winter dito, walang snow. Dito sa Houston, walang snow. But I heard from my colleagues, nag-snow na yata dito 2021, February, and hindi handa yung Houston. So, close lahat ng roads. Tapos, wala silang electricity for a month. I don't know na kung paano na nag-prepare ang Houston for that.
Kaya if I were you, if you're gonna move here, ang kunin nyo ng car yung all-wheel drive. Diba? Just in case na mag-freeze yung road or whatever. And this year ha, napansin ko, ang init, parang Middle East. Last year, okay lang yun, tolerable. Parang 90s Fahrenheit ha. But this year, oh my God, 100 something, 104 Fahrenheit. Yun yung pinaka-max ata, or 110. Pero, akala ko ito na yung pinaka-mainit na nagpunta ako ng Nevada, mas mainit doon, guys. As in, legit, parang extension talaga siya ng Middle East na pwede ka magluto ng sobrang iba yung init doon. Compare dito, humid, pero kailangan, parang Pinas, na sobrang init talaga. Kung ayaw lang ng mga snow or malamig, okay na okay dito sa Texas. Kaya rin may reason dito kung okay ako dito kasi, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na magdadrive ako ng may snow. Parang feeling ko ibabangga ko yung car ko ng di oras everyday. O baka mag-call-in ako lagi sa work. Next is the traffic. I guess, lahat naman, traffic naman sa iba't ibang state, diba? I heard traffic din sa California. Traffic din dito sa Houston. Pag rush hour lang. Like around 6 to 7:30 a.m. and 2 to 4:30 p.m. Yan talaga. Kahit nasa freeway ka, bumper to bumper, pero nagmo-move naman. Kaya ang ginagawa ko, chine-check ko kung chine-check ko muna sa map kung alin yung mas shortest. So, I don't care kung magba-backroad lang ako. Kung hindi naman traffic, kesa naman doon sa taas traffic. Yan lang. Mag-ready lang kayo. Paano mag-drive yung mga Houstonians? I'm telling you guys. Ingat lang din ma-pull over, okay, ng police. I'm guilty dyan kasi, pag pupunta ako ng outside Houston, like sa Austin, sa mga friends ko, di ba dapat 65 lang, 65 miles dito sa freeway, pero hindi ko sinusunod. Doon ako sa fast lane. And then, nag-80, 85 ako, minsan 90. Depende kung gaano kabilis yung sa unahan ko. And gaano kabilis, gaano ako didikitan ng nasa likod ko. Kasi, pag dinikitan ka, ibig sabihin, bilisan mo! Otherwise, mag-giveaway ka. Ganun lang naman yon. Ingat lang talaga. Tapos, mag-ingat kayo dito yung habang nagda-drive kayo, hindi uso yung mga signal. Magugulat ka na lang talaga, magkakat na lang yan sa'yo. Defensive driving talaga. Another thing, mga roads dito, don't be surprised. You know, whenever I go outside Houston, tapos pabalik na ako ng Houston ulit, madedetermine ko na Houston na ako. Alam mo yung bakit? Kasi yung road, lubak-lubak, okay? Yung pag ganun-ganun yung road. Pero, naman, tolerable. Hindi naman sa lahat, pero most of the roads talaga. Especially sa Richmond Avenue. Oh my God. Pati sa may mga Kirkwood area, yung mga roads na papuntang freeway, yan yung mostly na lubak-lubak. Grabe, kaya ingat-ingat lang talaga pag look ka lang baka kasi mga chupwet mo habang nag-drive na nangyari na yun sa akin. Hindi ko nakita yung lubak. Ang laki pala nun, di ba? Naawa ko sa sasakyan ko. Huwag niyo i-compare pala yung salary niyo. Most especially kung galing kayo sa mga matataas ang cost of living. Don't you ever compare na parang, bakit half lang na makukuha mo dito? Pero, think about it na yung cost of living dito, mas cheaper compare doon. Like, the apartments here, mura lang. And yung mga bilihin, yung gas, doon parang kinocompensate nyo. That's why you're receiving. So, parang balance lang. And then your taxes is a lot compare here. Kung gusto nyo mag-work as a nurse, mag-work kayo sa medical center, competitive talaga yung ino-offer nila. May marami silang mga plus-plus. Aside from mga night differential, weekend differential, nag-offer din sila ng geographical allowance, which is per hour yun. So, not bad. Oh, maraming restaurant dito. Magsasawa ka. Lahat ng cuisines. Kung gusto mong Japanese, Korean, Chinese, Vietnamese, American, Mediterranean, lahat nandito. Meron nga kami tinatawag dito na parang
Asian area, yung Bel Air. Makita mo lahat yung sunod-sunod, may mga karaoke bar pa. Mag-enjoy talaga kayo. Pag gusto mga milk tea, yun, isang tumbling lang, nandun lang. Meron din dito sa may kiddie area. Yun. May Jollibee din dito. 3 po ang Jollibee namin dito sa Houston. Ha? And 2 po ang Goldilocks. Isang Max. Sana lang talaga magkaroon kami ng Chowking. Gusto ko ng Chowking. I don't know. Or Mang Inasal. Ano pa ba? Gas! I feel like mas murang gas dito compare naman sa ibang state. Kasi nagpunta na ako ng nagpupunta ako na iba-ibang state. Much better heat dito. Yung most recent na gas dito per gallon is 3.1. Same lang naman yung mga groceries. Pero dito meron Japanese grocery, meron ding Vietnamese or Asian store. Malaking Asian store siya. Na yun, located din yun sa heart of Asia ng Houston, which is in Bel Air. Diverse po dito. So, makita mo different nationalities from different countries. Lalo na yung mga immigrants, lalo na sa medical field. Makita mo maraming Pinoy dito. If you're gonna work in medical center, left and right, puro Filipino. About flood, may mga areas na bahain. Remember ko, Highway 6. So, huwag kayo kukuha na apartment doon. Kung mag-move kayo dito, check nyo yung school rate. 8 and above dapat. So, ibig sabihin magandang area yon. Kung may allergy ka, narinig ko, yung iba na nag-move dito from other states, nagde-develop sila ng mga allergies. Kasi sa pollen, or I don't know, sa mga puno, or nagkakaroon sila ng mga itchy nose, lalo na yung pag pollen time, nag-change na yung weather. Ganun siya. Sa akin, okay lang naman. Makikita ko na yun pag green na yung balcony ko. Tapos makati yung ilong ko niyan lagi, tapos nag-sneeze. So, ganun lang naman siya. Pero, yung iba, nag-worse daw eh. So, if I were you, try to come here just for a few days and enjoy, go somewhere para lang matry mo kung mag-exacerbate ba yung allergy mo or what. 2 yung airport dito sa Houston. International, yung IAH, and yung Hobby. Para sa naman din okay yan kasi nasa middle ako. Pero favorite ko talaga IAH kasi feeling kong pagpasok mo tsaka paglabas mo, ang neat niya, feeling mo nasa Amerika ka. Pero doon sa Hobby, feeling mo wala ka sa Amerika. Promise. Yun lang. Pero okay na naman din. Yung labas lang ng Hobby. Dito sa Houston, 4th largest city siya sa buong Amerika eh. So talagang dito, drive. Pag sinabi mong 20 minutes, 30 minutes, medyo malayo yun. Pero masasanay ka din katagalan. And walang masyadong pasyalan, I guess. Mostly mga mga museum, parks. Magaganda yung parks nila rito. Basta pili ka lang, i-google mo lang. Nag-worry kayo about crime rate. Guys, ano ba? Lahat naman may crime. Kahit sang lupalop at sulok ng mundo, di ba? Pero parang ang chika dito, basta Houston, check nyo sa map, parang may circle yan. So, sabi nila, yung middle and yung second circle na area, yun yung parang hindi safe. So, try to find places on the 3rd or 4th. Suggestion lang din yun ng mga, dito, talagang tubong Houston. Kaya makikita mo sila pag ang layo ng bahay nila sa, workplace nila. Because they chose peace. So, yun guys. See you in my next video. Review ko pa yung mga questions nyo sa mga previous videos ko. Tapos, mag Q&A part, 4 na ba or 5? Thank you for watching.